Hindi po ako galit kay BBM. Sorry naman. Sorry. Hindi ako galit kay BBM. Wala pong emosyon. Pero ang aking pagkatao, ang pagiging abogado ko, ang pagiging dating regent ko ng UP, ang pagiging bahagi ako ng CHED. Kasi in-appoint din niya ako eh. Appointed din po ako ng, I was appointed by PRRD, I was appointed by BBM. Pero sa lahat nung nakita ko po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring SONA kanina. O syempre mauuna ang prinsesa na mag-react doon sa sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to na BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya, parang ginaya niya yung yung sinabi ni Erap dati, kahit daw kamag-anak kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo dyan? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing, it's really too late, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. At hindi yon yung sasalita lang, Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, di ba? Pero ano nangyari in that from 2025 to 2026, di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanap ng katotohanan tungkol sa flood control project, di ba? At saka yung mga whistleblowers, yan yung namemeligro ang buhay ngayon, di ba? Ano pa, di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos who is the mastermind of the plunder, the biggest, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo eh. Kaya naalala ko nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko eh. Lagi siyang ganun. Kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan. At pag hindi niya nagawa, humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain. But he was apologizing. And yet, all those things na ipinangako niya, talagang tinupad niya. And over and beyond that, di ba? Pero ito, parang we're looking at the, of course, there's the speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, And he said... Pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano Tingin ko sino yung nagsabi sa akin. Sabi mo. Pero totoo to, napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nagre-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na eh. Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Oo, edi, dalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao kung ikaw nasa katinuan. Banat Bay, may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong
sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan majority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Ay, alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman doon. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat niya sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, na masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, paano Oo, ba yan? masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan. Hindi ito hindi doon sa kung makakasuhan. Pag nakulong, yun na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung statement ni Martin Romualdez kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman, sabing kakasuhan siya, nagwala siya Ang haba nung kanyang vlog. Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood na talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Doc Lorraine? Iko-quote ko siya iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they're giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay dyan, talagang they really bent the law, to put him in that position precisely right now, which is to protect the guiltiest. And he's delivering, nagde-deliver siya, talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan, yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba? Yun ang napakawalang respeto sa Pilipino itong mga ito, mga bastos talaga, na hindi lang hindi lang, kasi si Banat, sabi niya, kung mapreso yan, baka totoo. Pero ako, hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako dyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin na yung past na, yung track record nila, wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila sa atin paulit-ulit na mga sinungaling kami, mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, all this insanity, di ba? Lahat ng insanity, yung Vice President, ganyan yung ginagawa. So much insanity in our country right now, and this is what it looks like, na i-moro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, Drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa Million. sa ating treasury. Oh. Ang problema diyan, Boss D, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayong nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka ito nga, itong SONA ay parang
nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam, nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga korap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala, Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of -27, I think the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na nagsisinungaling ang ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Oo. Para sa... Para doon sa museum ata ni... Coliseum? The late Coliseum. Coliseum ng the late Jesse Robredo. kaya late. Baka late yung... Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off-cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes, dyan maririnig nyo, ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, dyan niya idalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Baka kagawa na tayong mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos, yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Wow. Di ba? Lakas ng tama, meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin. Ito, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa natin at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw dun sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon na ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na Last SONA niya na to itong Saan? Saan mamamaalam? Sa SONA. Okay, kala ko Pamamaalam niya na yun So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So, ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo,
at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun. Diba? Ganun dapat. Tama. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan eh. Pagtitipid. Doc Lorraine, naniniwala ka ba doon sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot. 'Di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nito magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang ano yan, ostentatious, no? Yung pagtitipid na sinasabi niya, ang Pilipino ang magtitipid para they can continue yung partying nila, no? So once again, yung pinakamalaking problema dito sa SONA na ito, sa speech na ito ay si Bongbong Marcos mismo. Tapos na yung tinapos na ng Pilipino yung tinatawag na sacred contract sa kanya kasi wala nang tiwala eh. Tapos what does it look like sa ordinaryong Pilipino na nanonood ng SONA? Tapos sinasabi niya yung opening salvo niya, yung sinasabi ni Spocky, 'di ba, na corruption. Tapos nagpalakpakan ng mga buhaya, 'di ba? Alam ng Pilipino eh, 'di ba? Sakit pa panoorin eh kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo niloloko ang Pilipino, 'di ba? Na ang kaharap niya mga kakuntsaba niya eh. 'Di ba? The Filipino people are not stupid. Mr. Bongbong Marcos. No, alam nila kung anong ginawa mo. Kaya nga, I mean, we can analyze this, it's terrible speech kasi hinihingi natin ay pagkasona yung malapit sa bituka, 'di ba? So, yung ekonomiya, yung kagutuman, wala naman siya sinabi eh. Pero mo 'yon, historic low yung peso, tapos yung GDP, yung growth rate natin, 2.something% na sinabi niya last year 5 to 6%, ang layo, 'di ba? Pero wala siyang sinabi ngayon. Tapos now, he stays saying there in front of us, puro platitudes, puro mga quotable quotes niya na napaka nakakagalit, no? Nakakagalit kasi marami nang nangyari, nasabi na niya, nagpakita na siya sa Pilipino. Ibang-iba kay PRRD. Kay PRRD, kapag sinabi niya, hindi nga niya sinasabi yun, magtipid tayo. Sinasabi niya yon sa amin, no? Bakit yung aircon naka-on pa? Ganun siya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan, paulit-ulit. Pero bakit tayo naniniwala pag nagsasabi siya ng ganon? Kasi may tiwala tayo. No? At saka yung basic sa good governance na may tiwala ang taong bayan sa mga leaders. No? Kasi grabe yung kapangyarihan mo, ang laki-laki ng kapangyarihan mo. May AFP ka, may PNP ka, hawak mo yung pera ng taong bayan. Pero wala, winasak na ni Bongbong Marcos yun. Bakit si PRRD hanggang ngayon nandiyan na siya sa The Hague dahil pinapreso ni Marcos? Isa pa yan, no? Marami talagang seryoso. Pero bakit si PRRD ang tagal na niya out of office, almost 5 years, 4 and something, how many months, di ba? Pero he's arguably still the most trusted and the most powerful political figure and most powerful moral force in our country. Why? Because the Filipino people trust him. Di ba? So, mahalagang bagay yung tiwala ng taong bayan na wala na, binawi na nila kay Marcos at sa lahat ng kasama niya. Wala na, tapos na to. Talaga. Wala na. Coach Oli, pagdating sa pagtitipid, meron kang dyan. Ikaw pinakamatipid sa amin lahat eh. Pero alam nyo, hindi dapat nagtitipid. Coming from me, Sabi mo ha? But seriously, hindi dapat tinitipid yung mga bagay na mapapakinabangan. Ang tinitipid dapat natin yung mga depreciating asset. Yung walang pakinabang sa taong bayan. Pero yung patungkol sa infrastructure, magtayo kayo ng negosyo, trabaho, para pinapakinabangan ng taong bayan, huwag nyo kaming tipirin. Kaya nga, di ba sinasabi ni Doc Loring kanina, tinitipid ni PRRD yung aircon nila. Okay yun. Yeah. Kasi sa kanila yun eh. Pero yung titipirin mo yung taong bayan, gagawang proyekto, tapos gumaganda yung bahay nyo sa Forbes Park. Mali yun. Maling klaseng pagtitipid na yun. Pero kung gagastos ka, katulad nung ginawa ni PRRD nung nagkaroon tayo ng pandemic, dahil yun sa buhay ng tao. Gumawa ng infrastructure. Isipin mo dapat
yung gagawin mo, kahit patay ka na, nandiyan pa rin, at pinapakinabangan ng taong bayan, hindi, huwag mong tipirin. Dapat todo mo yun sa taong bayan. Kaya depende. Depende yan kung saan ka magkukuripot, ika nga. Pwede magkuripot sila sa bisyo, ganyan. O, di ba? O, pwede naman yun. Parang style nila, ako muna bago kayo. No? Oo, pero ang dami kasing mga nabanggit kanina. Isa sa mga nabanggit, yung krisis sa Middle East. Parang nasolusyonan niya eh. Kung makapagsalita siya, parang nasolusyonan niya yung problema ng ng Middle East, yung kakulangan ng supply ng gasolina. Ang sinabi niya kanina, paring RJ, tsaka Sir Jack, nung nagtaas daw ng presyo sa gasolina, parang daw binigla. Pero tumaas pa rin, di ba? Kung hindi pa nga nag-80 yan, hindi pa magagalit na ang taong bayan nung nag-80 na eh. Nung una siguro mga 78, 90, kaya pa eh. Pero pagdating nung 80, doon na nagalit yung taong 90 bayan. na ang diesel ngayon, ha? Oh, ngayon. Pero nung pumalo na ng 80 nung panahon na yon, doon na nagsisigaw ang taong bayan. Anong 180. 180. Pumalo na ng 180. Doon na nagalit. So, sasabihin niya parang nasolusyonan niya. Paano mo nasolusyonan? Nung tumigil yung gera dyan ng pansamantala, doon bumaba. Tapos yung sinasabi nga nilang yung inamendahan ng Senado na minadali, yung excise tax, parang hindi naman natin naramdaman. Tapos ang binibigay nila yung... Ang excise tax nila, yung kerosene at Kerosene. LPG. Pero yung gasolina, Gasolina, diesel hindi. na kailangan natin, wala eh. Oo nga, kaya tapos ang ginawa pa nila diyan ayuda na naman. 'Di ba? Ngayon. Sa mga parang napansin ko nga doon sa zona niya, yung sa sinabi niya kanina, puro ayuda lang yung naipagmalaki niya. AX, AKAP, ano pa ba yan? Yung tupad, ang dami. Puro ganyan yung mga pinagmamalaki niya. Pero yung talagang masasabi natin na para sa bayan, kagaya nung yung nagkaroon ng gera dyan, alam mo na ginagawa ng sinasamantala ng mga oil company yung pagtaas ng gasolina, yung gera. Bakit hindi mo sinita? Di ba? Kung makapagsalita siya. Yan, boss. Kasi nakakahagwat yan. Makakahagwat naman yan. Tapos naman napansin ko sa zona kanina, hapon nila ulam kayong klinik, may sasakunin na maganda. Pakukulong lang pala minsan eh. Oo. Yun lang. Yung highlight ko, umano na ako, nag-content na ako, kulinap ko na. Walang Ngayon, ito naman, lahat ng sinakunin, ako nalunok ko kanina, kaya ako na late, di ba? Yan, yung sinasabing naman ko, kasi nilaakuhan ko yung mga pinangako niya last year eh. Wala. Ako niya last year, natatanda. Wala. Kaya pala eh. Ito, lista. Ang sabi niya kanina, last year ang sinabi niya, lahat ng paaralan may access sa internet. Yeah. Lahat ng mga bata magkakaroon ng SIM card na may free internet. Yeah. May nangyari bang ganon? Wala. Nung last year, binanggit niya rin na magkakaroon ng investigasyon. Mahiya kayo. Simula nung last year hanggang ngayon, ilan na ang nakulong? Anong nakulong? Lahat nung nag-imbestiga kung sino yung mga involved sa scam, sila nakulong. Tingnan nyo. So yun yung investigation ginawa nila. Sino yung mga maghuhukay ng katotohanan, yun ang papakulong natin. Pero lahat ng pinangako niya, wala. Pati ay sabi, meron pa palang dinagdag. Yung love bus, libre na daw dapat yun. So, attorney, bakit specific na Davao City? Yung sinabi niya na, meron tayong love bus sa Davao City. Di ba? Wala yung sinabi kanina? Oo, kanina. Ano Sinabi ba? niya yun. Pati nga yung i-bus ni Mayor Basti. Yun nga. Kinuhan. Sa tingin ko nangasar lang. Actually, ayun na yung problema kanina. Lahat inako niya. Pati sa sports program pinagmamalaki niya. Under my administration, nag-champion si Yala. Wow! Champion tayo sa tennis. Champion tayo sa mga games. Akala mo siya yung raketa, no? Buti nga, baka nga kaya natalo yung sa Mobile Legends team natin, yung Team Liquid, kaya na-eliminate eh. Ayaw nilang masama sa zona eh. Baka mamaya, pati yung laro nila, sabihin ni Marcos, dahil sa akin, kaya kayo nag-champion. Baka mamaya, dahil doon, kaya Pati yung nagtatalo eh. pagpirma ni Lebron sa 76ers. Hindi, posible. Hindi. And it sounds funny, but if you really look at the zona, hear the zona,
Yun ang ginawa niya. Pinagmalaki niya mga bagay na wala namang programa ang gobyerno kaya nangyari yun. Kinakamkam niya yung accomplishment. Yung yung 20 pesos per kilo ng bigas. Andun pa rin. 1 point lang yun. 20 pesos. Mga highlights Pati yung babala na hindi pipirmahan ang 2026 budget kung hindi ito naaayon sa prioridad ng pamahalaan. 2027 na. Ang 2027 budget. Oo.